Ang pamagat ng ating sharing sa hapong ito ay tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang ating verse ay mababasa sa Numbers 23 verse 19. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Sa Bible ay mababasa natin ang napakaraming pangako ng Diyos. Kung titignan natin sa aklat ng Genesis 12:2, yun ay kanyang pangako kay Abraham na ang sinasabi, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. At ang katuparan ng pangako na yun ay mababasa sa Genesis 21, 1-3, noong si Isaac ay ipanganak ni Sarah. At sa Genesis 35, 9-12, yun ay karugtong nung katuparan ng pangako kay Abraham tungkol naman kay Jacob nung nagkaroon siya ng 12 mga anak. Ano ba ang pangako? Nangako rin ang Diyos kay Haring David. Ang sabi niya sa 2 Samuel 7:12-13, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahadili sa iyo bilang hari at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. So natupad yung pangarap na yon hanggang kay Jesus Christ, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ na kung saan si Jesus Christ ay maghahari magpakailanman. Yan ay mababasa sa Matthew 1, 1-16 at Luke 1, 32-33. Ang mga pangako na iyan ng Diyos ay dapat nating panghawakan. At sa mga pangako na yan, dapat nakatali ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, at ang ating pag-ibig sa Diyos. Sapagkat alam natin, pag nangako ang Diyos ay Kanya itong tutuparin. At kung tayo'y patuloy na nanghahawak na nagtatapat at nananampalataya sa ating Panginoon, ang ating pananampalataya ay nagsashine sa buong sanlibutan at dahil sa ating pananampalataya ay naipapakita natin ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan ng Diyos sa buong mundo. At ang ating pananampalataya ay isang matatag na anchor. Diba yung anchor, yung angkla? Diba yung bangka? Pag pumundo yan, kailangan ilaglag yung angkla para hindi magalaw kahit malakas ang hangin, kahit malakas ang alon. So, ganun dapat ang ating pananampalataya, nakaangkla sa Diyos para ang ating mga kaluluwa, ang ating mga sarili, ang ating kaligtasan ay mayroong kasiguruhan at matatag dahil sa Diyos tayo naka-anchor or nakatali. Kaya ano ang sabi sa 1 John 5:4? Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang panawagan po sa atin, panatilihin nating matatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At kung kayo o ako man ay nanghihina sa aking pananampalataya at pagtitiwala, balikan po nating basahin ang mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan sa Biblia. Sapagkat doon mababasa natin ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga pangakong ito ay kanyang tutuparin. Kung kayo po ay na-bless, kung kayo ay may kakilala na nanghihina sa kanyang pananampalataya, pakishare po ang message na ito. At kung mayroon kayong mga prayer request na gusto nyong isama sa aming mga panalangin, please comment sa ating comment section.